Hello? Hello po, good morning. Good morning. Sorry, malinaw po ba yung voice ko? Malinaw naman, but I think you're watching something while talking to me. Yes po, but No, don't watch the well, TikTok live, don't watch the Blue Up live, just focus sa akin. okay po. Kasi mababother ka ng mga comments. Okay. Ako lang dapat ang attention mo ngayon. Okay po. Demanding ako sa call. Ha? Tsaka First time po nag-call. okay lang. Mababalik ka mo naman to sa YT channel ko. So that's okay. Anyways, what's your name? I'm Kim po from QC. QC. Saan ka sa Quezon City? Commonwealth po. Commonwealth. Okay. Yes. Alright. Malapit ka sa Batasan? Kung from ever po, lagpas ng Batasan. Okay. So, papunta ka ng malapit ka sa Pure Gold. Yes po, pero before Pure Gold. Before Pure Gold. Okay. Yes po. Litex. Kabilang side po. Kabilang side. Yes. Riverside. Hindi po. Manggahan. Manggahan. Sorry. Yes po. Ilan taon ka na? 28 po. 28. What do you do, Kim? Well, I'm a virtual assistant po. And yun po. I'm a virtual assistant po. So, yan yung work ko. And home-based po siya. Talaga. Alright. Asawa ka na? Wala pa po. Boyfriend? Meron po for 4 years na. 4 taon na kayo. Alam mo, you have a good quality of voice, eh. Thank you po. Maganda yung quality ng voice. Mag-apply ka sa estasyon ng radyo. Hindi po ako actually. Feeling ko po hindi siya. I mean, usually po 'di ba, parang may mga bagay po na feeling nyo pwede ka or meron pong hindi. Feeling ko isa po yun sa hindi okay sa akin. Di wag. Pipilitin ba kita? Sinabi ko lang naman. Di wag. Wag kang mag-apply, ha? Sinabi ko lang because 'di ba for the longest time manager kasi ako ng istasyon ng radyo, 'di ba? So may tenga ako sa ganyan. So kung ayaw mo, di wag, ba't pipilitin ka namin? Hindi naman di kita kayang tanggapin dahil hindi man ako manager na. Di wag. Thank you po. Na-appreciate ko po. Baka takot lang din po. Anyways, 4 years na kayo ng jowa mo. Opo. Anong work ni jowa? IT po siya sa isang mall. Evergotesco Mall. Hindi po. Yung malapit ka na Hindi dyan. naman. Hindi naman. FCM. SM Fairview. Malayo po. SM North. Well, sikat na mall po siya pero... Trinoma. Ala! Opo. Trinoma. Hello sa ID department ng Trinoma. Lalo yung mga CCTV operator dyan, kilala niya jowa neto. Nakakatakot naman po. Malamang bukas pagtawag niya sa IT, papalit ako ng RJ45, yung jowa ni Kim yung matatawag niya. Anyways, ba't tayo magkausap ngayon, Kim? Well, actually po, hindi ko alam if kailangan ko ng advice or kailangan ko lang pong mag-vent out. Lakasan mo. Actually, dikit mo sa labi mo. hindi ko po alam kung kailangan ko ng advice or kailangan ko lang po ng makikinig sa akin. So, ayun po. Actually,
Sa family po siya eh. Hindi naman na po siya problem talaga. Pero about po siya sa nagigilty po ako Bakit? sa isang bagay. Anong ginawa mo? Hindi ano po, bale, broken family po kasi kami. So, Aha. parang 5 years old po ako. Hindi na po namin kasama yung dad ko. So, Teka lang, tatlo po kami. naka-headset ka ba, ma'am? Opo, malabo po ba? Handheld lang po tayo. Ang daming problema sa Okay buhay po. mo. Sorry po. Nahihirapan kami sa'yo. Transfer ko lang po. Hello po, okay na po? Yan, that's so Okay. clear. Okay. Broken family kayo, alright. Tapos, So yun po, hala, tatlo po kami bakit magkakapatid. pumangit boses mo? Hindi, wag ka na pala Hala, hindi mag-apply ko po- talaga. Nag-iba po ba? Nag-iba eh. Kanina pa ang DJ eh. Wala na yung offer. Okay na. Okay, bye. Okay, Thanks. okay lang po. Na-turn down agad. Tawagan ka namin ha. Kung tanggap ka, ganun na lang marinig mo. Okay po. Okay, game. Tapos, Ayun po. So, tatlo po kaming magkakapatid. So, lahat po kami pinalaki ng mom ko. So, siya po yung nag-work. Pero, siguro po mga twice a year, minimit po kami ng dad ko, tapos bibigyan kami ng small amount. Pero during that time po kasi parang yung 100 pesos sa bata, malaking amount na siya. So, parang ako po, since bata pa po ako, parang na-appreciate ko siya. so yun na yung pinaka-participation ng tatay mo sa buhay nyo. Yes po. Init kayo twice a year. Bakit? Wala ba siyang work? Mahirap ba? Ano ba? Meron po, pero ano po kasi, nag-cheat siya sa mom ko. Mm. So, ayun po, parang naghiwalay po sila. Tapos yun po yung ginagawa niya. Pinupuntahan niya po kami sa bahay, pero hindi po siya nakakapasok sa bahay kasi galit po talaga sa kanya yung mom ko. So, parang ninit lang po namin siya somewhere, kaya po sa labas lang ng bahay. Tapos, usap saglit. Bibigyan lang po kami ng small amount ng cash. Tapos, aalis na. Tapos, kung kailan na lang po ulit siya babalik. So, ganun lang po yung naging setup namin. Pero since bata pa po, sabi ko nga, kahit small amount po kasi parang na-appreciate ko na as a kid. So, ayun po. Pero ngayon po kasi, lahat po kami nag-work na. Ako po kasi yung bunso. So, lahat po kami nag-work na. Doon ko po, parang habang lumalaki ako, doon ko na realize yung struggle ng mom ko. So, dati po, parang yung sahod niya, 20K, then yung nati-take home niya na lang po is 600 cash advance dahil sa kailangan sa school, yung mga ganong bagay po. Na kinwerte na lang po siya sa work online, na nagkaroon po siya ng mas malaking income. So, mas lalo po kami naging stable. Then, doon na po nag-start. So, yes, parang doon ko lang nakikita yung struggle ng mom ko. Lalo na po ngayon na nag-work na ako na sobrang hirap kitain ng pera. Then, recently po, parang siguro mga ilang years na din, nagme-message po sa amin. Parang nagme-message po sa amin yung dad ko, nag-happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year. Then, nagkaroon po ng time na nanghihiram siya ng pera sa sister ko po. Yung sister ko po Hello? So, hello po? Okay na putol. Yung sister mo mabait. Yes po, mabait po siya. Kaya, nanghiram po yung dad ko sa kanya ng money. Pinahiram niya po, walang say. Ganun. Kasi mas malaki naman po yung income ng sister ko sa akin. Then, after ilang buwan po, sa akin naman humiram yung dad ko. So, How much na yung pinahiram ng sister mo? 5,000 po. Magkano hiniram sa'yo? Yung sa akin po, wala namang exact amount na or specific amount na sinabi, pero ang sinabi lang po kasi sa akin is pang pamasahe, so ang binigay ko lang po is 500. Okay. At ganun lang po. Then, after po nun, parang dumadalas yung pag-borrow niya ng pera sa ate ko, sa akin po, tapos nagkaroon pa ng time na sinabihan niya ako, nanghiram po siya sa akin ng pera, tapos wala po akong mapahiram. Then, sabi niya po sa akin, tanungin ko daw po yung ate ko
kung meron. Nahihiya daw po kasi siyang tanungin kasi may utang pa daw po siya. So actually yung utang po, utang lang yung term niya pero hindi naman po niya binabalik and hindi na lang din po namin sinisingil. So, ngayon po kasi, nung nakaraang araw lang, nag-message po siya sa akin na naghehiram ulit ng pera para daw po makapunta siya sa interview niya. Ang nakakalungkot po kasi is nagkakaroon po siya ng issue sa mga pinagtatrabahuhan niya kasi may mga feedback po na parang nang daw doktor po siya ng receipts. So, parang nung mga una po na naghehiram siya Paano sa mo amin ng nalaman pera, yon yung issue na yon? may nag-post po sa kanya sa Facebook. Oh. Tsaka ano po, yes po, tsaka naging magkatrabaho po sila nung mom ko dun dati. Doon po sila nagkakilala. Then, alam po nung mom ko na may ganung issue na. To the point po na parang may police na po na hinahanap siya sa mom ko. Tapos hindi po alam ng mom ko kung nasaan siya kasi nung separate na nga po. Okay. So, ayun po. Kaya, tapos akala po namin talaga, umokay na. So, nanghihiram po siya ng papamasahe for interview daw. So, kami po, nag-help kami. Kaso, yun nga po, nitong nakaraan, nalaman namin na may nag-post po sa kanya, natanggal na naman po siya dun sa trabaho niya. Then, ayun po, nanghihiram na naman siya ng pera for interview. Magkano Hindi hinihiram? na po. Actually, ang sabi niya nga po sa akin sa chat, hindi na daw po siya manghihiram, hihingi na lang daw po siya kung may extra ako. So parang sabi ko, parang mas okay pa po na sinabi niyang manghihiram na lang siya kaysa hingian ako. Kasi parang, wala lang po, parang ang dating lang sa akin ng hingi, parang naging obligasyon ko po bigla na bigyan siya ng pera. Kasi parang yung idea lang po na yung term na hiram, medyo malayo sa hingi. So, ayun po. Hindi ko po siya napahiram kasi wala rin po akong extra money kasi financially struggling din po ako ngayon. Then, yung sister ko po, hindi rin po siya pinahiram dahil gawa nga po na parang kasalanan niya kung bakit siya nawalan ng work. Tsaka, nung na-mention ko po kasi dati sa mom ko yung unang beses na nanghiram siya, ayaw po ng mom ko kasi galit talaga siya. So, parang ako po kasi, pinipili ko yung mom ko kasi nakita ko yung struggle niya kung paano niya kami pinalaki. And, yun po, ayokong magalit siya sa akin dahil doon kasi magmumukha po na after ng lahat ng sacrifices niya, kahit wala pong ginawa yung dad ko, willing akong tumulong. So, talagang pinipili ko po yung mom ko pero nagigilty ako na hindi ako tumutulong. So, ayun lang naman po siya. So, since yung sister ko po kasi, tsaka yung brother ko, pareho po silang galit sa dad ko, ayun po, feeling ko hindi ko po ma-share sa kanila na nagigilty ako for not helping. Kasi pagka nagme-message po siya sa amin, nagra-rant po ako sa sister ko, sabi ko nakakainis. Pero after po nun, nagigilty ako kasi hindi ako nagbigay. Pero after a few days, makikita ko po siya. Tapos yung bagong family niya nasa beach. Yung mga ganun po. So, tapos after a few days din po, biglang magsasabi na may interview, ganito, ganyan. Tapos medyo nakakainis nga po kasi ang weird lang din sa feeling na yung kasama niya po ngayon, may anak po sila. Then, sa age ko, parang ang weird po sa feeling na nakikitang ganon knowing naka-age ko siya. Pero, feeling ko hindi na rin po namin matatanggal kasi talaga sa kanya yun kahit anong gawin namin kasi ang dami na po namin eh. Feeling ko nga po ang dami kong kapatid na hindi ko na na-meet. Ganon. So, ayun lang po actually. Medyo mababaw na reason. Mababaw na dahilan lang po siya sa pagtawag. Pero, actually, hindi mababaw. It's not a shallow thing to talk about. It is not. Alam mo, mabait kang anak. I think your heart is in the right place. Thank you po. Actually, ano po
yun din po talaga iniisip ko. Parang minsan naiisip ko po na hindi po ako sobrang bait, pero feeling ko hindi rin naman po ako masama. Kasi alam kong pinalaki po ako ng mom ko ng maayos. Okay. Pero gusto ko pong piliin yung mom ko. Ayoko magalit siya sa akin, and parang feeling ko deserve niya rin po yun if ever na hindi ko gawin yung pagbigay or pagpapahiram po sa dad ko. Pero nagigilty po ako. Let's try to put this into proper context. No? I think this has nothing to do with money. This has everything to do with principle. Tama ba ako? Kasi feeling ko kahit hindi ka naman short ngayon, you are going to feel the same way you feel now. Because this is not about the money. This is about the principle and the message that comes with giving favor to your father. Because anything you do to benefit your father is going to hurt your mom. Opo. Di ba? Opo. So I don't think that this has anything to do with money. So, ayun lang po. Kasi Anong tanong mo sa akin, ma'am? yun po, parang hindi ko din po kasi alam talaga kung kailangan ko po ba ng advice or kailangan ko lang po ng makikinig sa akin or baka makakaintindi po sa akin. Kasi feeling ko po hindi ko siya masasabi sa sister ko or sa brother ko kasi pareho po sila ng nagalit din. And may boyfriend po ako pero feeling ko hindi niya ba rin po magigets. Feeling ko po ganun. So, hindi ko alam kung bakit parang palayo po ng palayo sa palayo po ng palayo yung gusto kong makausap. Pero feeling ko po isa kayo dun sa makakagets or makakaintindi nung nafe-feel ko. Sobrang nagigilty lang po kasi ako for not helping. Although, ayan po, na-mention ko nga na financially struggling din po ako right now. And siguro po small amount kaya kong ibigay. Pero yung kahit small amount, feeling ko ma-hurt yung mom ko if ever na malaman niya. Kasi ginawa ko na po din naman before na na-mention ko po sa kanya noong una beses na nanghiram yung dad ko. Tapos sabi niya wag, pero ginawa ko pa rin po. Pero yun nga po, habang tumatagal, nagigilty po ako na ayoko na po siyang tulungan. Kasi feeling ko ma-hurt yung mom ko, pero nagigilty ako na hindi ako tumutulong. Knowing na dad ko po siya. Kasi hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero ayun po, siguro kapag alam ko lang po na may extra ko, tapos may friends ako na nagkaka-problem financially, I'm always willing to help. So siguro nandun lang din po yung idea na kaya din ako nagigilty kasi yung friends ko nga po natutulungan ko pag meron ako. Tapos yung dad ko na kailangan ng help, hindi ko matulungan. Pero hindi ko din naman din po kasi alam kung yung reason na sinasabi niya na for interview, yung paggagamitan niya ng pera, totoo Well, kung ano man yung dahilan, halimbawa binanggit mo kanina na he faked some documents in the office, you have nothing to do with that. That's none of your concern. Kahit sabihin natin na nanghiram siya ng pera sa'yo para bumili ng panis na siopa, wala ka nang pakialam dun kasi hindi mo siya concern. Ang concern mo is whether to send a message to him. Kasi feeling ko ito yun Ito yung repercussion nito. Yung part na if you do this now, ito na yung second time. Tama, no? And this has nothing to do with money.
And if you give in now, this will not be the last time. And if nakuha mo, ma'am, Opo. hindi ito yung magiging huling pagkakataon. Marami ka pang pagkakataon lalapitan ka ng tatay mo. And every time na lalapitan ka ng tatay mo, it's going to hurt your mom. Now, there are one of two things you can do. You tell your mom na nagpapahirap sa tatay mo or maglilihim ko sa nanay mo, which is not fair. Yes. Okay. Now, do you want me advice or do you want to vent? Kung may advice po kayo. Yes po, Tinatamad advice. ako. Okay ako. Kasi kung pwedeng wag naman, di wag na lang. Actually, Papa Jack, medyo nag-working nga rin po ako kasi 'di ba may nag-post po sa kanya sa Facebook na may ganong nangyari nga daw po. Tapos nung nakaraan lang po may nag-message siya sa akin. Hindi ko po siya kilala. Mutual friend ko lang po yung dad ko, yung Facebook account ng dad ko. Pero tinatanong niya po kung kilala ko yung name po ng dad ko. So parang medyo may takot din po tuloy ako na baka mamaya madamay kami sa issues niya. So, ayun po. Parang sabi po nung una ng sister ko, i-inform ko daw po yung dad ko na may nagme-message na sa akin. Nang ganun po na tinatanong kung kilala siya, ganun. Kaso parang naiinis po ako. Ayoko siyang kausapin kasi naiinis ako kasi dahil sa mga ginagawa niya, feeling ko nagsa-start na kaming madamay. Dapat hindi na po kami nadadamay kasi ang tagal niya na po wala sa buhay namin. Okay. You want my advice or you want to vent? Advice po. I have a solution for you. Ready? Yes po. And I want you to do this every time this will happen. Okay po. Every time na lalapit yung every time na lalapit yung tatay mo sa iyo para humiram ng pera, ask him kung saan niya gagamitin. He has to explain to you. Okay po. Whether naniniwala ka o hindi, sasabihin niya, you need to hear it from him. Now, that's the first step. Are you ready for the second step? Yes po. Okay. The second step is, whatever your dad will tell you, tell your mom and ask for her advice. Ma, ito yung pangailangan niya, ito po yung kailangan niya, ito yung hinihiram niya, ito lang yung kaya kong bigay, pahihiraman ko ba? If your mom says no, you tell your dad, Dad, ayaw ni mamang pahiramin kita. Sorry po. Since your concern is that you're going to hurt the feelings of your mom, then give your mom the control. So your mom will feel validated. Darating yung time, baka sabihin ng nanay mo, magkano ba hinihiram? 500 daw. Padala mo na. Then you do so. But right now, I think I get your concern. Your concern is to not to offend your mom. Tama? Tama po. Then do not offend your mom. It's not that you are choosing your mom kasi parehas mo silang magulang. It's just that you care for your mom more because you saw her sacrifices. And that's a natural thing. Kasi you saw her sacrifice her life to fill in the void that your father left behind. So, nakuha mo yung point ko, ma'am. Yes po. So, give the power to your mom. Okay po. Nagkaroon lang po kasi dati
na in-inform ko siya na nanghihiram yung dad ko. Then isang beses ko lang po sinabi sa kanya yun. Tapos ang sagot niya sa akin na parang low-key, parang pabiro na galit yung tono po. Pero ang sabi niya sa akin, wag mong papahiramin yan. Pag pinahiram mo yan, magagalit ako. Ganun po yung sinabi niya. Then you have your then you have your answer. Yes po. Pero kaya din po, although sabi ko nga po, ginawa ko siya before, kahit na gano'n na po yung sinabi ng mom ko. Pero parang ayoko na siyang gawin kasi feeling ko din, ma-hurt yung, feeling ko pag nalaman po ng mom ko, ma-hurt siya. Pero nagigilty pa rin po ako for not helping my dad. Yeah. Then you have your answer. So feeling ko din naman, Papa Jack, yung advice niyo po is makaka-help, to be honest, kasi after po sabihin ng mom ko dati na magagalit siya sa akin, parang hindi ko na po tinry na tanungin siya pag nung times na lumapit po yung father ko after namin mag-usap ng mom ko. So siguro po ngayon pag tinanong ko ulit siya, masasagot niya po ako ng yes or no, then siguro po doon na lang ako pabase ng action na gagawin ko Okay. sa sagot ng mom ko. All right. Okay? Thank you so much po, and sorry po. Well, Kim, you know what? I'm glad we talked. You're a good daughter. Keep it that way. Thank you po. Oh, by the way, can you say hi to your mom for me? Okay, will do po. Thank you very much, Kim. Okay, thank you so much po, and sana po, I mean, gusto lang din po sana mag-thank you kasi kagaya po ng case ko ngayon, you knowing lang po na merong tao na willing makinig sa kahit anong issues ng tao, parang nakakagaan na rin po sa feeling. So, thank you so much po for doing this. You're welcome. Good morning. Good morning po. Good morning, Kim.